Isang magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kapayapaan po ang sumaatin. Napakaganda po ng araw na ito at ang topic po natin para sa araw na ito ay Quran at propetang si Muhammad, di tunay o hindi tunay. Ayon yan sa Quran at sa Biblia. Mahalaga po pag-aralan natin ito bilang mga pastor, mga workers na Kristiyano. At kung tayo po ay Muslim, maganda pong pag-aralan natin ito para makita po natin ang katotohanan. Hindi ko po nais na siraan ng mga Muslim sapagkat mahal po tayo ng Panginoon lahat. Dito lang po ay pag-aaralan natin kung ano ba nakasulat sa Quran at ano nakasulat sa Biblia tungkol sa Quran at sa propetang si Muhammad. Sana po ay pag-aralan natin, samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. So napakahalaga po nito. Patutunayan po natin ngayon sa magitan ng Biblia at ng Quran ang topic po natin. Una, muli po kung hindi do sa mga Muslim na hindi niyo po napanood ang unang video, yung Quran at Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos, panoodin niyo po muna para makita niyo na mismo po ang katangian ng Diyos ay na kay Jesus. Ito po, simulan na po natin. Mula po sa Biblia, it is written in the Bible in 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa ligong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan po. Yung Biblia po ay ginagamit po para sa ikatututo natin, para sa ikababanal ng tao, sa pagsunod po para sa Diyos. Sa Jeremiah 29, because you have prophesied when I did not send you, and because you caused my people to believe in a lie, you and your descendants will be punished. In Jeremiah 23:21, I did not send this prophet, yet they have run with their message. I did not speak to them, yet they have prophesied. May mga false prophet, may mga bulang propeta na hindi naman inutusan ng Diyos, nagsasalita sila na sinasabi nila na inutusan sila ng Diyos. So sabi nga dito sa Galatia 1:8, but if anyone, even us, or even an angel from heaven, told you a gospel different from the one we preach to you, let him be cursed. No? Kung sino man ay magtuturo, no? Kahit mga apostol na kagaya ni Apostol Pablo, kahit kayo ay propeta o maging anghel man, o ano mang tinuturo natin hindi katulad ng tinuro nila Pablo, hindi nasa Biblia, ay sabi ng Biblia, masumpa. Sabi dito, babasa po muna tayo sa Quran 61:14. And you who believe, be helpers in the cause of Allah, as Jesus son of Mary said to his disciple, who are my helpers in the cause of Allah? The disciple said, we are helpers in the cause of Allah. So a party of the children of Israel believed, and another party disbelieved. Then we aided those who believed against their enemy, and they became uppermost. Sa Tagalog, o kayo nananampalataya, may mga katuwang ni Allah na katulad ng sinasabi ni Jesus, ang anak ni Maria sa kanyang mga disipulo, sino ang aking makakatulong sa mga gawain sa kapakanan ni Allah? At ang mga disipulo ay sumagot. Ano sinagot ng disipulo? Kami ang makakatulong ni Allah. At ang isang bahagi ng angkan ng Israel ay sumampalataya at ang isang bahagi ay nagsitalikod, nagtakwil, subalit binigyan namin ng kapangyarihan ang mga sumampalataya laban sa kanilang mga kaaway at sila ang mga nagsisipagtagumpay. Yan po ay nasa Quran 61:14. Para maintindihan natin maigi, ito po. It was said that this verse was revealed about the apostles of Jesus. May peace and blessing be upon him. Giovanni Schack stated that of the apostles and disciples that Jesus sent to preach, there were Peter and Paul who went to Rome. Abu Abdullah al-Qurtubi, Commentary on Quran 61:14. Ayon sa komentaryo sa Quran 61:14, ito si Pedro at si Pablo, ang tinutukoy, isa doon sa mga tinutukoy na disipulo, no?
ng Diyos na si Allah. Kasi narinig ko minsan, kinurap daw ni Pablo ang Biblia. Wala po sa Quran yan. Maliwanag po sa Quran, kahit sa pagpapaliwanag ng mga Muslim, no? Sa komentaryo ng Quran 61:14, disipulo po ni Allah, itong si Pedro at si Pablo. Kaya kung binasa ko yung Galatia 1:8, ay iyon po ay inaaprobahan ng Quran. No? Sabi sa 2 Peter 1:20-21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Si Pablo, si Pedro, mga disipulo na nagsulat ng salita ng Diyos, hindi po galing sa kanila yan. Yan po ay mula sa Diyos na sila po ay inudyukan ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, sisimulan na po natin yung pagpapatunay. Una, ang Quran ay di salita ng Diyos sa dami nitong pagkakamali. Ang bibigay ko sa inyo halimbawa dito, ang paglubog ng araw ay sa putikang tubig. Yan po ay nakasulat sa Quran. No? Kaya sabi ko sa inyo, ang daming pagkakamali kasi dito, napag-aralan ng mga Kristiyano noon na Hatus Original, mayroong 26 Quran. Pero sa ngayon, sa kanilang pag-aaral, nakita na nila na mayroong original na now ay ngayon ay 31 o 31. Kung gusto nyo po malaman yan, ay tingnan nyo po yung yan, https www.youtube at doon yung mababasa, mahaba po kasi yan no? At dyan sa Hatun's Graph, counted variants, no? Doon lang sa 23 Qurans, no? Meron ng 59,776 na pagkakaiba. Hindi po pwede maging salita ng Diyos yan pag ganyan kadami. Pero hindi ko kaya i-discuss sa inyo yung ganyan kadami, baka po maubos yung ating oras. So bibigyan ko lang kayo ng isa muna. Ngayon, tatalakayin ko muna sa inyo what is the Holy Quran and what does it contain. The Holy Quran is the holy book of the scripture of the Muslim. It lays down for them the law and commandments, codes of their social and moral behavior, and contains a comprehensive religious philosophy. The language of the Quran is Arabic. It is compilation of the verbal revelation given to the Holy Prophet Muhammad over a period of 23 years. So, yung Holy Quran is the holy book of the scripture of the Muslim. Ito yung libro na ginagamit ng mga Muslim na salita ni Allah na binigay kay Propeta Muhammad. Ngayon, ano po yung hadith? What is the hadith in Islam? Hadith, Arabic hadith. Ito yung news or story. Also is called hadith, record of the tradition. Mga record ng tradition yan or saying of the Prophet Muhammad, revered and received as a major source of religious law and moral guidance. Second only to the authority of the Quran. So, mas malakas po yung autoridad ng Quran, pero pangalawa po itong tinatawag nilang hadith. Ano nakaslagay sa hadith? Record of the tradition. Yung sayings of the Prophet Muhammad, yung mga sinalita ni Propeta Muhammad, yung mga tradisyon ng mga Muslim, yung mga religious law, yung mga moral guidance, diyan po nakasulat. So meron diyang what are the 6 books of hadith? Kutub al-Sita, the 6 canonical books of hadith. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai, Sunan Ibn Majah. So yan po yung mga hadith. Napakalaga po niyan sapagkat yan po yung sususo kung ano po ang nakasulat sa Quran para madali po natin maunawaan. So babasa na po tayo ng Quran ngayon. Quran 18. No? Quran, Surah 18, Ayah 83 to 86. Pag surah, yan po yung chapter sa Biblia. Pag ayah po yung verse sa Biblia. Ganun po yun, no? Hilalikan. And they ask you about Dhul-Qarnain. Si Dhul-Qarnain, and they ask you about Dhul-Qarnain, say, I shall recite to you something of his story. Verily we established him in the earth, and we gave him the means of everything. So he followed away, until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy, or hot water, and he found near it a people. Si Dhul-Qarnain po, yung tinatawag nila si Alexander the Great.
Sabi diyan, sasabihin ko sa iyo isang istorya, no? Ang sabi diyan, when he reaches the setting place of the sun, nang makita niya yung kung saan lulubog ang araw, nakita niya yung paglubog ng araw in a spring of black muddy. No, doon sa binubukalan ng black, maitim, na putik, na mainit, na tubig, no? Yung bang araw ay talagang lumulubog doon sa maputik na tubig na mainit. So makikita natin ito po yung nakasulat sa Quran. At hindi natin mapapaniwalaan yan sapagkat wala pong katotohanan yan. Pero totoo ba nakasulat yan sa Quran? Tingnan ulit natin sa Quran 1886 Pictal. Till when we reach the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring and found a people thereabout. So makikita natin nakasulat pa rin doon, no? Muddy spring. Doon daw lumulubog ang araw. Tingnan pa natin. Yusuf Ali, Quran 1886, until when he reached the setting of the sun, he found it set in a spring of murky water. Malabong tubig, no? Kasi nga, malabo, maitim na tubig na putik. Sabi kanina, near it he found a people. At doon ay may tao, no? Malapit ang tao. Quran 1886, Arberi, until when he reached the setting of the sun, he found it setting in a muddy spring, and he found nearby a people. So makikita natin kung paniniwalaan natin ito, totoo ba ito? Na meron ba talagang paglubog ang araw? Nakita ito ni Alexander the Great na lumulubog ang araw doon sa isang putikan na mainit na tubig yung nilulubugan, no? Spring, no? Of water, muddy water. Sabi, nung tinignan ko yan, na pinaliwanag ng kanilang, ng inyong tagapagpaliwanag, si Zakir napakahusay, pero only optical illusion, Alexander just thought it was. Parang ganun lang yung pagpapaliwanag niya. Marami siya sinabi about the time and the place. Ay pwede sana. Kaya lang, hindi ho pwede sapagkat babasa po tayo ng hadith. No? Sunan Abu Dawud 3991, Abu Dar said, I was sitting behind the apostle of Allah who was riding a donkey while the sun was setting. No? He asked, do you know where this set? I replied, Allah and his apostle know best. He said, it's set in a spring of warm water. No? I was sitting behind the apostle of Allah. Nakaupo siya sa tabi. No? Doon sa likod. Apostol ni Allah na nakasakay sa donkey habang ang araw ay lumulubog. At tinanong siya, do you know where this sets? Alam niyo mo ba kung saan ito lumulubog? At ang sagot niya, Allah and his apostle know best. Si Allah sa yung kanyang apostol ang nakakaalam ng tama dyan, no? Si Muhammad. At nagsalita si Muhammad, it said, it's set in a spring of warm water. So, ibig sabihin, kinonfirm ni Muhammad na ang araw talaga lumulubog sa spring of warm water. Ngayon, kaya ba natin tanggapin na ang araw talaga lumulubog doon sa spring of warm water? Maliwanag po itong nakasulat sa Quran at maliwanag din itong nakasulat sa hadith na ang nagsalita mismo si Muhammad. So, ibig sabihin, hindi po ito totoo. Maliwanag po mula sa mga bata, alam nilang hindi totoo ng araw lulubog sa tubig, sa putikang tubig na mainit na tubig, no? Hindi po totoo yan at malapit pa sa tao. Ay pag lumubog yung patay lahat ng tao, no? Scientifically lalo, hindi ito mapapatunayan. Kung hindi ito totoo, ibig sabihin ang librong ito ay nagtataglay ng hindi katotohanan. So sa pagbasa mo pa lang ito, kaya nga sabi sa inyo, napakaraming pagkakamali dito nakasulat o pagkakaiba-iba nakasulat, ay hindi natin masasabing ito ay salita ng Diyos. Kasi yung sinabi sa Quran na ang araw ay lumulubog sa putik na tubig, ay hindi po totoo yun. Sinusugan pa ng hadith na sinabi ni Muhammad na talagang ang araw ay lumulubog sa putik, no? O sa spring of warm water, mainit na tubig, no? Warm. Ibig sabihin, maligamgam, no? Pangalawa, ang paraan ng kamatayan ni Muhammad ay magpapatunay na di siya propeta ng Diyos ayon sa Quran at hadith. So babasahin muna natin. Kasi kung Biblia po kagad ang babasahin ko sa inyo, sasabihin nyo, Biblia naman yan eh. Kung sa Quran, yung makikita,
siguro hindi po ako magiging sinungaling sapagkat ang Quran po ay salita ni Allah. Pag hindi niyo po ito tinanggap, hindi niyo po tinatanggap ang tunay na salita ni Allah. Ang hadith po ay pangalawa sa pinaniniwalaan niyo na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa tradisyon at mga sinabi ng Propeta Muhammad. Sabi dito sa Quran 69:44-46, no? And if he, Muhammad, had purged a false saying concerning us, we surely should have seized him with his right hand, or with power and might, and then certainly should have cut off his life artery. Sabi diyan, no? Tingnan pa natin sa susunod. Quran 69:44-46, and if he had invented false saying concerning us, we assuredly had taken him by the right hand, and then severed his life artery, fictal. Pareho din. Quran 69:44-46, had he invented lies concerning us, we would have seized him by the right hand and severed his heart's vein. Pareho pa rin yan. So sa transliteration sa Tagalog, at kung mag-iimbento si Muhammad ng anuman na hindi namin sinabi, ipaparusahan namin siya sa pamagitan ng kanyang kamay o sa pamagitan ng matinding kapangyarihan at lakas. Pag siya'y nagsinungaling, pag si Muhammad hindi nagsabi ng totoo, nagsinungaling, pagkatapos ay puputulin namin ang ugat sa kanyang leeg na may koneksyon sa kanyang puso upang siya ay mamatay. Yan nga yung aorta. At walang sino man mula sa inyo magkakaroon ng kakayahan na mailigtas siya mula sa aming parusa. Wala makapagliligtas sa kanya. No? At ang Quran na ito ay papapayo sa mga matatakutin sa Allah na sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos at umiiwas sa kanyang mga pinagbabawal. Sabi, pag hindi nagsabi ng totoo, pag hindi nag-invento lang si Muhammad ng mga salita niya, ano sabi ni Allah, no? Ang gagawin sa kanya ni Allah ay kakaroon siya ng sakit sa aorta. Puputulin namin ang ugat sa kanyang leeg na may koneksyon sa kanyang puso. Yun po yung aorta. No? Sahih al-Bukhari 2617, a Jewess brought a poisoned cooked sheep for the Prophet, who ate from it. She was brought to the Prophet and was asked, shall we kill her? He said no. Anas added, I continued to see the effect of the poison on the palate of the mouth of Allah's messenger. Nagdala yung Jewess brought a poisoned cooked sheep, na nagdala ng tupa na mayroong lason. Itong Hudyo, no? Sahih Muslim 54:30, a Jewess came to Allah's messenger with poisoned mutton, and he took of what had been brought to him. When the effects of his poison were felt by him, he called for her and asked her about that, whereupon she said, I had determined to kill you. Thereupon he said, Allah will never give you the power to do it. Sabi niya, papatayin kita, pero sabi naman ni Muhammad, Allah will never give you the power to do it. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka pagbibigyan ni Allah ng kapangyarihan para patayin ako. Even said, 252, the apostle of Allah sent for Zainab bint al-Harith and said to her, what induced you to do what you have done? She replied, you have done to my people what you have done. You have killed my father, my uncle, and my husband. So I said to myself, if you are a prophet, the foreleg will inform you. And other had said, if you are a king, he will get rid of you. So sabi diyan, bakit siya nilason? Ang sabi diyan kasi pinatay niya yung pamilya nito, yung father, uncle, husband, no? Kung bakit siya nilason. Kaya nga sabi sa inyo sa Galatians 6:7, do not be deceived, God is not mocked. For what a man sow, then will he also reap. Kung anong ginagawa niya, pagpatay, papatayin din siya. So natural lang na gawin sa kanya yon, no? Dito sa Sanu Abu Dawud 4449, Bishar said to the prophet during the sickness of which he died, what do you think about your illness, apostle of Allah? Tinatanong, anong tingin mo sa iyong sakit, apostol ni Allah? I do not think about the illness of my son except the poisoned sheep of which he had eaten with you at Kaiva. The prophet said, ito yung sinabi ng propeta ni Muhammad, and I do not think about my illness except that this is the time when it cut off my aorta. Nakita niyo po? It cut off my aorta. The aorta is the main artery that carries blood away from your heart to the rest of your body. After the blood leaves the heart through the aortic valve, it travels through the aorta, making a cane-shaped curve that connect with other major arteries to deliver oxygen-rich blood to the brain, muscle, and other cells. No? Nakita niyo po yan yung veins, no? The aorta is the main artery po yan that carries blood away from your heart to the rest of your body.
So meron po tayong descending thoracic aorta, abdominal aorta, saka yung ascending, no? So makikita po natin dyan na namatay si Muhammad sa sakit sa aorta. Pero ang sabi doon ng Biblia, ang sabi sa kanya ni Allah, pag ikaw ay nagsinungaling, pag hindi nagawa ka ng sarili mong mga salita, pag hindi ka nagsabi ng totoo, ang sabi niya ay mamamatay ka sa sakit na aorta. Nandanan natin, namatay po ba siya sa sakit na aorta? Opo. Ayon po yan sa Quran, ayon po sa hadith. No? Hindi lang po isang hadith yan, napakaraming hadith po. Pinili lang po natin yung ilang hadith na ibigay sa inyo. Kaya sabi sa inyo, sinususugan po yan na tunay na nagsinungaling ang Propeta Muhammad. Bakit? Kung hindi siya nagsinungaling, hindi siya hahayaan ni Allah na mamatay sa sakit sa aorta. Sapagkat yun ay sinabi ni Allah. Si Allah ay Diyos ng katotohanan ayon sa Quran. Kung yun ang katotohanan, ibig sabihin siya po ay nagsinungaling. At hindi dapat paniwalaan. At kung yun ang binigay sa kanya kamatayan ni Allah, ibig sabihin hindi po siya dapat paniwalaan. Ang Quran po ang nagsasabi niyan. At ang hadith po. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Binabasa po natin niya sa hadith. Pwede niyo pong pag-aralan yan kung talagang namatay siya sa sakit na aorta sa hadith. Marami pong hadith yan. Napakaraming hadith na nagsasabing namatay po sa sakit sa aorta. At yan po sinususugan ng Quran na kung siya'y mamamatay sa sakit sa aorta, siya po ay nagsinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Paano po natin paniniwalaan ang isang propetang hindi nagsasabi ng totoo? Yan po ay according sa Quran, hindi po sa akin, sa Quran at sa hadith. Pangatlo, ang Biblia ay salita ng Diyos at dito na bago, nabawasan at nadagdagan ayon sa Quran at sa Biblia. Marami pong Muslim dahil nakakausap, ayaw nila maniwala sa Biblia sapagkat una, ang Biblia daw ay Quran. Wala po sa kasulatan sa Quran na nagsasabing ang Biblia ay nakura. Wala po kayong mababasa niyan. Interpret your Quran correctly. In the right context, you cannot read any verse, any surah or ayah in your Quran that's saying that the Bible is corrupted, that the Injil is corrupted, that the Torah is corrupted. No? Yan po. Quran 21:105, and indeed we have written in Zabur, Psalms, all the revealed holy books, the Torah, the Injil, Gospel, the Quran, after we have already written the Allah al-Mahfuz, the book that is in heaven with Allah, that my righteous slave shall inherit the land of paradise. So andyan po yung Psalms, andyan po yung Gospel, the Torah, no? Makikita po natin, nasa Quran po yan. Ito pa kung nakasulat. So, 61:14, believers become Allah's helper as Jesus, son of Mary, said to the disciple, who is my helper in peoples to Allah. The disciple has responded by saying, we are Allah's helper. So, ang Allah's helper po ay disciple of Jesus Christ. No? Meron pa akong nakasulat. Quran 2:62, those who believe in the Quran and those who follow the Jewish scripture. Ando po ang Jewish scripture. Ayan po yung Biblia. And the Christian and the Sabians, any who believe in Allah, kasi yung Allah dyan, God, no? And the last day and work righteousness shall have their rewards with their Lord. May reward po yan. Sino po? Yung mga Christian who believe in the scripture or the Bible. Kasi naniniwala po tayo na doon sa salita ng Diyos. Kayo po naniniwala na ang Biblia ay salita ni Allah, ng Diyos nyo. At hindi ito pwede makurap. Wala po kayong mababasa sa Quran na nakurap ang Biblia. Wala po kayong mababasa dyan. Kapag sinabi niyo po nakurap ang Biblia, yan po ay kasalanan kay Allah. Sapagkat si Allah po ang gumawa ng Biblia. Yan po ay salita niya. Siya po ay all-powerful according sa Quran. Bakit di niya mapoprotektahan yan against corruption? Quran 2:62, katotohanan mga sumasampalataya. Ayan, mga sumusunod sa kasulatan, yung binasa nga natin, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, mga Sabyano at sino man nananampalataya sa Allah at sa huling araw ay nagsisigawan ng kabutihan ay tatanggap ng kanilang biyaya. Yung mga Kristiyano tatanggap ng biyaya mula sa kanilang Panginoon at sa kanilang walang pangamba, hindi naman sila ay walang kalumbayan. So maliwanag po sa Biblia yan. Hindi po tinatanggi ng Quran ang Biblia. Ito, basahin po natin, no? Sa Quran 5:47. Sahih International, and let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the defiantly disobedient.
Muhammad's our war, the followers of the Gospel, the New Testament, must judge according to what God has revealed in it. Ibig sabihin, yung mga followers of the Gospel, tayo po mga Kristiyano yun, the New Testament, must judge according to what God has revealed in it. Huhusgahan tayo according to sa nakasulat sa Biblia. Kaya hindi po natin dapat lumipat pa tayo sa Islam. Sapagkat according mismo sa Quran, doon tayo huhusgahan. No? Transliteration in Tagalog, hayaan ng mga taong tagasunod ng Injil. Injil po yung New Testament, no? Yung Gospel, na kung saan ay kanila pinadala si Isa po si Jesus, na ipatupad ang batas ng Allah na kanya ipinahayag sa aklat na yon. Ipapatupad ni Isa yung batas ni Allah, ibig sabihin yung batas ng Diyos na ipinahayag saan? Sa New Testament. So ang gagamitin ng Kristiyano, ang New Testament, hindi po gagamitin nila ang Quran. No? Maliwanag po yan sa Quran. No? Ang gagamitin po ang New Testament. Hindi po nakurap yan. Kahit noong kahit i-check sa history, no? Hindi niyo po mapapatunayan na ang hawak namin ay bagong Biblia. Kasi kung meron pong lumang Biblia o tamang Biblia, hindi niyo nga mailabas din. Hindi nga mailabas ng Muslim. No? Wala pong hawak kayong Biblia sapagkat ang sabi dito, ang may hawak niyan ay mga Kristiyano. Dapat kung magtatanong kayo sa Biblia, sa Kristiyano po. No? Ang tagasunod po ng Injil ay mga Kristiyano at huhusgahan po sila ni Allah o ng Diyos sa pamamagitan ng Injil o ng Biblia. Ang sabi dito, and the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can change His word, and He is the all-hearer of the all-knower. Dahil makapangyarihan ng Diyos, ang sabi dyan, hindi pwedeng palitan. Kaya sasabihin na nakurap ang Biblia, hindi po pwedeng palitan yan, hindi po pwedeng makurap yan, sapagkat ang Diyos ang gumawa niyan. No, kung naniniwala kayong si Allah ang gumawa ng Old and New Testament, hindi po pwedeng makurap yan. Pag sinabi niyo nakurap yan, nilalabanan niyo po ang salita ng Quran, ang salita ni Allah sa Quran. Yan po. Kaya nga sabi dito, no, napakaganda rin na yung Biblia ay dapat po natin paniwalaan. Sapagkat ito po ay sinususugan mismo ng Quran na salita ni Allah, isang tunay na salita ng Diyos. Kaya nakakatuwa dito, kung kilala niyo po si Nabil Qureshi, no? Sabi niya, seeking Allah, finding Jesus. Sa paghahanap niya kay Allah, akala niya tunay na Diyos, ang nakita niya si Jesus. Siya po ay naging Christian. No? Nabil Asik Qureshi, Urdu, April 13, 1983, September 16, 2017, was an American Christian and convert from the sect of Islam. Galing po siya sa Islam. Sana po ay magbalik. Kristiyano po tayong mga Islam. Pag-aralan po natin ang pag-aralan po natin ang Quran. Kasi minsan sabihin sa atin, tuturuan tayo ng Quran. Ito ang tunay. Hindi mo malalaman ng Quran kagad. Kailangan pag-aralan ito sa Arabic. Sundin mo na lang. Kasi kung mag-aaral ka pa ng Arabic, it will take 7 years, ganun kahaba, no? Kaya ang gagawin ng iba, susunod na lang, hindi nababasa ang Quran. Ang sasabihin ko po sa inyo, pag-aralan nyo ang Quran, malalaman nyo po ang katotohanan. It is written in classical Arabic, hindi lang po Arabic, classical Arabic po yan. No? Ibig sabihin, malalaman nyo po ang katotohanan dyan. Pag-aralan nyo po maigi yan. No? At yan po mismo, makikita nyo ang katotohanan na hindi po yan totoo. Bakit? Hindi po lumulubog ang araw sa putikan ng tubig. At kung sinabi naman dyan ang Propeta Muhammad, ang sabi ng Allah dyan, kung siya'y magsisinungaling, papatayin siya sa sakit sa ayota. Hindi papayagan ni Allah na mamatay sa sakit na ayota si Propeta Muhammad kung siya'y nagsasabi ng katotohanan. Kaya lang, siya po ay namatay sa sakit sa ayota. Kaya nga masasabi natin na totoo na ang Quran, una, ay hindi salita ng Diyos sa dami nitong pagkakamali. At sa napakalaking pagkakamali na ang araw ay lumulubog sa putikan ng tubig, na mainit na tubig. At mismo ang Quran at si Allah nagsabi na hindi tunay na propeta si Muhammad sapagkat siya po ay namatay sa sakit sa ayota. Wala po tayong papagkakatiwalang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia, na sinasabi din ng Quran na salita ni Allah, na ito po ay hindi mababago.
Kaya iniimbitahan ko po kayo na magbalik Kristyanismo. Tayo po ay muling mag-aral ng Biblia. Hanapin po natin ang katotohanan. Kaya nga sabi sa inyo, pag-aralan niyo po ang Quran. Kagaya ng taong itong Muslim, seeking Allah, finding Jesus. Mula po sa 2 Timothy 3:16, ang sabi dito sa Biblia, ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa katututunan nasa katwiran. No? Napakaganda po niya. Ano pa ho? Ang napakaganda na kasulat sa Biblia para po sa ating mga Muslim. John 3:16, For God so loved the world. Yan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, sa mundo. That He gave His only begotten Son, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. That whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ayaw ng Diyos na pumunta ang sinumang tao sa impyerno. Gusto niya makakilala ang tao ng katotohanan. Iniimbitahan ko po kayong mag-aral ng katotohanan at ang katotohanan po ay nasa Biblia. Iniimbitahan po rin kayong pag-aralan niyo ang Quran. Ito po ang magbubukas sa inyo ng isip na ang Quran ay hindi totoo. Sapagkat ito po mismo, dito niyo makikita ang mga maling pagkakamali ng Quran. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At tayo po ay manalangin. Ama, marami pong salamat, dakila ka para po sa mga pastor at mga workers. Hiniling po namin na sana po ay patuloy na gabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga dakilang salita. At yan yung Panginoon sa ikatututo namin upang mabahaginan ng salita ang mga Muslim. At para po sa mga Muslim, Panginoon, patuloy na ikaw po ang magabay sa amin makita ang katotohanan. Sapagkat lahat po ay gusto mong maligtas. Maraming salamat po. At muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share. Mahalaga po ang salita ng Diyos. At mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat.